Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon sa akin ay nagkakalat. Tinatawag niya tayong maging buo sa ating pananampalataya, sapagkat walang puwang para sa pagiging alanganin sa pagsunod sa Kanya. May hahambing ito sa konsepto ng dark matter. Ayon sa mga siyentipiko, ang dark matter, bagamat hindi nakikita, ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga kalawakan. Ang kanyang presensya ay nalalaman hindi sa pamamagitan ng direktang obserbasyon, kung hindi sa epekto nito sa mga bagay na nakikita. Kung wala ito, ang universo ay guguho sa kaguluhan. Ang pananampalataya ay tulad ng dark matter. Hindi natin lagi nakikita ang kilos ng Diyos, ngunit ang kanyang presensya ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating buhay. Kapag tayo ay nananatili sa Kanya, nagkakaroon tayo ng direksyon, layunin, at kapayapaan. Ngunit kung lumalayo tayo, ang ating buhay ay nagiging magulo at walang saysay. Sa una pagbasa mula kay Jeremias, tumanggi ang bayan na makinig sa Diyos. Pinili nila ang kanilang sariling daan, kaya nauwi sila sa pagkawasak. Minsan ganito rin tayo. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang di nakikitang lakas na nagpapalakas sa atin. Huwag tayong maging bulag sa katotohanan, mga kapatid. Kahit hindi natin agad makita ang kanyang mga gawa, magtiwala tayo na ang kanyang presensya ang nagpapalakas, gumagabay at sumusuporta sa atin. Manatili tayo kay Kristo upang panatilihin niya ang kaayusan sa ating buhay. Amen.